Tinalakay po ng House panel ito pong mga panukala para sa suspensyon ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pagulat ni Bombo Annalise Soberano. Kasalukuyang tinatalakay ng Committee on Ways and Means ng Kamara na pinamumunuan ni Marikina Representative Miro Kimbo ang ilang panukalang batas na naglalayong suspindihin, bawasan o tuluyang alisin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Kabilang sa mga panukala ang pansamantalang pagsuspende ng excise tax sa gasolina, diesel at iba pang fuel, pagbibigay ng zero excise tax sa LPG at pagwawalang bisa sa fuel excise tax sa ilalim ng train law o ang Republic Act 10963. Mayroon ding mga panukala na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo ng pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa petrolyo sa panahon ng pambansa o pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Inihain din ang resolusyon na humihiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang suspindihin ang VAT at excise tax sa produktong petrolyo habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos. Binatikos naman ni Manila Representative Rolando Valeriano ang maagang pagtaas ng presyo ng mga oil companies sa mga produktong langis. Pakinggan natin si Representative Rolando Valeriano. Yan po ay stock pa rin. Yung pong oil o yung diesel at gasoline na ininkrisan nila ngayon ay nabili pa nila bago nagkagera sa Iraq. Ang presyo pong sinusundod nila ay mababa pa. At sinasabi na naman, even the Bureau of Customs has confirmed na mayroon pa tayong isang buwan na stock dito at nagdatingan ng mga langis. So I see no reason kung bakit habang ang gobyerno natin, ang Pangulo natin, ay naghihirap at humahanap ng paraan, andong sususpend ng excise tax, even the VAT, at ang taong bayan po ngayon ay nagsihigpit na ng sinturon at naghihirap na rin ang mananakay natin nag-aangalan na ang oil company naman, ang kartel naman ng oil company ay tuloy-tuloy lamang sa pagtaas ng presyo ng walang. Nagdaos din ng joint committee hearing ang Committee on Energy at Committee on Trade and Industries ng Kamara kaugnay ng epekto ng kasalukuyang sitwasyon sa Middle East sa presyo ng langis at mga bilihin sa bansa. Pinangunahan ito ni na Representative Jose Alvarez, ang chairperson ng Committee on Energy, at Representative Maximo Dalog, chairperson ng Committee on Trade and Industry. Sa briefing, nagbigay ng ulat ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, non-government agencies at private sector hinggil sa posibleng epekto ng tensyon sa Middle East sa presyo ng petrolyo at iba pang pangunahing bilihin sa Pilipinas. Nagbigay din ng pahayag si Department of Energy Secretary Sharon Green kaugnay sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Pakinggan natin si Department of Energy Secretary Sharon Green. Department of Energy does not regulate the price. We monitor it, they report to us and explain to us why the prices are because we have been stripped of that power. We are not regulating the price of petroleum products. Sir, I can give you the range because what we have talked to the oil companies is we stay within this range. Why is there a range? For various reasons. Different companies have different computations. The area also, because they have to, the transportation cost, insurance cost. So for gasoline, our range is 59.10 to 65.10. For diesel, 78 to 84.75. And then for kerosene, 118.67 to 125.17. We have advised them that let's stay within the range and as scheduled yung mga staggering nila. So we're monitoring that, sir, that these companies will stay with. Si Energy Secretary Sharon Garin. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.